Tahimik ang gabi. Pero ang alaala ay hindi kailanman natutulog. May mga kwento tayong pilit kinakalimutan. Mga alaala ng pagkabata na sa unay masaya. Hanggang sa mapagtanto mong may mali. May mga kaibigang dumarating sa buhay mo na tila normal lang. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi sila katulad ng iba. At sa bandang huli, mapagtanto mo, hindi sila kailanman naging tao. Ang kwentong pilit itinatago sa loob ng maraming taon. Isang kwento ng pagkakaibigan. At ng isang katotohanang ayaw mong matuklasan. Ito ang Hindi Tao Ang Aking Kaibigan. Hindi ko inaasahang ikukwento ko to sa kahit sino, pero pakiramdam ko, kailangan ko na itong ilabas. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan. Doon, halos magkakakilala lahat ng tao, at bihirang-bihira ang may bagong salta. Walang kuryente noon, at tanging gasera at apoy ang ilaw sa gabi. Dahil malayo kami sa sibilisasyon, walang ibang libangan ang mga bata kundi ang maglaro sa gubat o manghuli ng tutubi sa ilog. Ako si Emer, at noong 9 na taong gulang ako, may naging matalik akong kaibigan na si Nico. Tahimik siya, maputla, at tila laging malamig ang balat kahit tanghaling tapat. Hindi ko naisip noon na may kakaiba sa kanya. Mabait siya, masayahin kapag kaming dalawa lang, pero parang hindi siya kilala ng iba kong kalaro. Kapag tinatanong ko kung nasaan si Nico, lagi nilang sinasabi, "Sino si Nico?" Akala ko, nagbibiro lang sila. Pero hindi lang isang beses, kundi palagi. Parang ako lang talaga ang nakakakita sa kanya. Isang gabi, sabay kaming naglaro sa gilid ng gubat. May dala siyang laruan na hindi ko pa nakikita kailanman, gawa sa kahoy, sobrang detalyado, parang laruan ng mga sinaunang bata. Doon ko unang napansin, wala siyang anino. Nang umuwi ako at ikwento siya kay nanay, bigla siyang napatigil sa paghihiwa ng gulay. Tiningnan niya ako, tapos tinanong, "Saan mo ba nakilala yang si Nico, anak?" Sagot ko, "Sa ilalim ng puno ng balete, Nay." Doon siya lagi naghihintay sa akin. Nanlaki ang mata ni nanay. Agad niyang isinara ang bintana, tinakpan ang salamin ng altar, at pinagsabihan akong huwag na huwag nang pupunta roon muli. Pero hindi ko siya pinakinggan. Kinabukasan, bumalik ako sa balete. Nandoon si Nico, nakangiti, may hawak na bago na namang laruan. "Gusto mo bang sumama sa akin, Emer?" Tanong niya. "May ipapakita ako sa iyo. Masaya to. Sa akin lang to pinapakita." Nung tinanong ko kung saan kami pupunta, ngumiti siya ng kakaiba. Parang hindi masaya. Parang gutom. At doon ko unang napansin na hindi talaga siya kumikindat. Hindi kumukurap. Kahit kailan. At doon din nagsimula ang bangungot ko gabi-gabi. Sa gabing yun, hindi ako mapakali. Sa bawat pag-idlip ko, naririnig ko ang boses ni Nico sa isip ko. "Sumama ka na. May ipapakita ako sa iyo. Sa akin lang to pinapakita. Huwag kang matakot, Emer." Kinabukasan, hindi ko na natiis. Dala ang kaba at hiwagang gumugulo sa utak ko, bumalik ako sa ilalim ng balete. Madilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Parang sinasadyang tabunan ng ulap ang buong lugar. Nandoon si Nico, nakatayo, nakatingin sa akin. Nakaangat ng kaunti ang mga paa niya sa lupa,
pero hindi ko agad napansin. Sobrang putla niya ngayon, at tila mas mahaba ang kanyang leeg kaysa dati. Ang kanyang mga mata, malalim at maitim. Lumapit ako sa kanya, at saka siyang umiti. Pero hindi yun ngiting masaya, parang ngiti ng isang hayop na gutom. "Handa ka na ba?" tanong niya. "Saan mo ako dadalhin?" Balik kong tanong. "Sa bahay ko. Matagal na kitang hinihintay, Emer." Noon pa. Hindi ko alam kung bakit ako sumama. Parang may humila sa akin, hindi ko na maramdaman ang bigat ng katawan ko. Habang lumalalim kami sa gubat, napansin kong lumilipas ang oras nang hindi ko namamalayan. Ang liwanag ng araw ay biglang naging mapusyaw, parang dapit hapon na. Pero hindi ako sigurado kung ilang minuto lang ang lumipas. Hanggang sa may narating kaming isang lugar na hindi ko pa nakikita kailanman, isang malaking punong balete, doble pa sa laki ng dati. Sa ilalim nito ay may butas na parang kuweba, may usok na lumalabas, at amoy na parang nasusunog na buhok. "Dito ako nakatira," sabi ni Nico, sabay tingin sa akin ng tuwid. Dito rin ako isinilang. Tumingin ako sa mga paa niya. Doon ko nakita ang pinakakinatatakutan ko, butot balat na binti ng kabayo, baluktot at nakaangat sa lupa. Ang kanyang likod ay unti-unting yumuko, at ang kanyang leeg ay humaba pa lalo. Pumuti ang kanyang mga mata, at napuno ng buhok ang kanyang mukha, itim na makintab, parang katawan ng kabayo. "Tao ka, Emer. Pero hindi ka palaging magiging tao kung gugustuhin mo. Pwede kitang gawin katulad ko. Matalas. Malakas at walang gutom. Tikbalang ako, Emer. At ikaw ang una kong kaibigan. Gusto kong tumakbo, pero ang mga binti ko'y parang tinusok ng daan-daang karayom." Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "Handa ka na bang manatili rito? Pumayag ka lang, Emer. At ibibigay ko sa iyo ang lahat." Ang kamay niyang malamig at parang putik ang haplos ay mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Hindi ko alam kung kabang nag-uudyok sa puso kung bumilis ang tibok, o kung may ibang lakas na sa paligid, isang uri ng takot na hindi ko pa naranasan noon. "Pumayag ka na, Emer. Hindi ka na kailangang matakot o magutom. Sa piling ko, magiging isa ka sa amin." Pero sa loob-loob ko, parang may isang boses na nagsasabi, "Tumakbo ka. Ngayon. O hindi ka na makakauwi." Lumingon ako sa paligid, puro ugat ng puno, parang gumagapang at pumapalibot sa akin. Ang liwanag ay unti-unting nilalamon ng dilim, at ang amoy ng nasusunog na buhok ay lalong naging matapang. Pagkatapos, narinig ko ang isang tinig ng babae, mahina, parang hangin, pero malinaw. "Emer, anak, umuwi ka na." Boses ni nanay. At doon ako nagising mula sa parang hipnotismo ng tikbalang. Bigla kong hinugot ang kamay ko. Nagulat si Nico, o ang nilalang na dating kaibigan ko. Ang puti ng mga mata niya ay biglang namula, at mula sa ngiti, naging isang ngisi ng hayop. Napatingin siya sa akin ng may galit. "Hindi mo na ako kaibigan? Pinili kong mag-isa ng ilang taon, Emer." Hindi ko na hinintay ang kabuuan ng kanyang sinabi. Tumakbo ako. Tumakbo ako nang hindi lumilingon. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko ang mga yabag sa likod ko, hindi pa ng tao, kundi kopyang yabag ng kabayo sa batuhan,
mabigat at mabilis. Humihiyaw ako habang dinadaanan ang mga ugat ng balete, tinatalo ng mga bato, at dumaan sa makitid na daan ng gubat. Madilim na, pero ang buwan ay tila gumising, sinundan ako ng liwanag nito, tila inakay ako pauwi. Pagkarating ko sa gilid ng baryo, bigla na lang ako napadapa. Hindi ko alam kung nadapa ako o tinulak ako ng anino. Ngunit pagtingin ko sa paligid, wala na si Nico. Tahimik na ang gabi. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni nanay na may dalang asin at walis tingting. Isinara niya ang pinto, at tahimik akong niyakap habang nanginginig ako. Dinala ka niya? Tanong ni nanay. Hindi na ako sumagot. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Simula noon, hindi ko na muling nakita si Nico. Pero, minsan, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig akong yabag ng kabayo sa may gubat. At minsan, may laruan akong natatagpuan sa gilid ng bintana. Gawa sa kahoy. At sa ilalim nito, may nakaukit. Kaibigan pa rin kita.